Guys, ito yung experience ko sa OFW Lounge dito sa may NAIA Terminal 3. Please, bago ang lahat, pa-subscribes muna at pa-support muna. So, ito yung experience ko. Una, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga makikita sa loob ng OFW Lounge, kung ano-ano yung mga makakain doon, kung ano-ano yung mga pwedeng nainom doon, at kung ano-ano yung pwedeng gawin doon sa loob ng OFW Lounge. Andito tayo sa OFW Lounge. Ayan, OWA, DMW. So, ito yung requirements pagpasok, strictly for OFW only, valid passport o EC at yung airplane ticket mo. Ayan, yun yung sa loob, OFW Lounge. Tapos dito mo ilalagay yung luggage mo. Don't worry, may number at may security guard naman dyan na nakabantay. So, medyo safe naman ng konti. Andito na tayo sa loob. So, meron palang charger station dito. So, ito yung mga rules. So, pagpasok ko, kailangan mo lang mag-register dun sa entrance. May dun, nakabantay. So, ito yung mga foods. Ayan. Ayan, ang linis naman siya so far. Ito, to? Wow! Napakainit na lugaw sa malamig na panahon. May garlic, leeks, at saka, egg. Ayan, So, napakaraming pinggan, saucer, ba yan? So, lahat yan lugaw, guys, at marami ding mga bread. Ayan, pandesal ube, pandesal na merong cheese sa loob, parang puto ang style, ganyan. Ayan, marami. So, magsawa kayo, want to sawa. Balik kayo kung kailan nyo gusto, balik ng balik, kuha ng kuha. So, marami ding sweets dito, like bibingka, ganun. Ayan, carrots, na cake at kung ano pa. So merong cookies and nuts. Ito naman yung sa loob, guys. So ayan, yung kainan. So marami talagang natutulog. Totoo pala talaga na may natutulog. Ayan, So ito naman yung mga drinks, coffees, may latte, cappuccino, 3-in-1, black coffee. Ayan, so may mga choices naman dito. Ayan, so lagay mo lang ng ganyan, pipindutin mo lang. Tapos meron ding mga juices. Ayan, pineapple at saka mango ata itong isa. Tapos purified water. Ayan, so kompleto. Napakaswerte nating OFW kasi may libre ng pagkain. Alam nyo ba dati, talagang gumagastos ako ng pagkain ko 300 to 500 pesos. Minsan aabot pa ng 1,000. So, etong OFW Lounge, napaka halaga nito para sa ating mga OFW. Malaking katipiran, malaking kaginhawaan. So, ayan, maraming pagkain dito. Guys, arrival at saka departure, nandito ako. Dito ako kumain. Lalo na nung arrival ko, magdamag ako nandito. Plus, kinamagahan, dito pa rin ako kumain. Tapos, nung departure ko, pabalik ng host country, na pinagtatrabuhan ko, dito pa rin ako kumain. So, kailangan nyo rin, guys, maging active sa OWA para makuha nyo yung OWA ID nyo. Dito na rin mismo kukunin yung OWA ID nyo sa loob, guys. Kailangan i-present nyo lang yung resibo nyo na active kayo sa OWA o nakapagbayad kayo. Within 2 years naman yung validity ng binayaran nyo. Ayan. So, marami talagang, guys, OFW na nagtatambay dito. Marami ding natutulog kasi may time na wala kang space, wala kang lugar kung saan kakain. Yun yung experience ko. Patuloy nyo lang manood, guys, kasi ikukwento ko sa inyo yung experience ko dito. Kukwento ko, guys, ha. So, eto yung experience ko, guys. Alam nyo, totoo pala yung sinasabi nila na marami talagang nagtatambay doon. May natutulog. Plus, the worst yung wala kang mauupuan kasi yung mga natutulog doon kung minsan yung dalawang upuan pinagharap para makahiga ka lang at maipatong mo yung paa mo. Siguro hindi ko alam kung kulang sa information yung mga kapwa ko OFW o alam nila na wag tayo matulog doon, bawal matulog doon. Naunawaan ko ako bilang OFW nung nagbakasyon ako, ang haba, guys, ng biyahe ko kasi from UAE to Manila, plus meron pa akong domestic flights. Pagod ka talaga.
Pero sana wag nating gawing pahingaan o tulugan yung OFWs. Kasi yung place na yun, ginawa yun para sa atin, para sa akin para makatipid. Hindi na tayo gagastos kasi andun na yung mga pagkain. Tapos, nung pagpasok ko dun guys, syempre nag-observe ako kung ano yung mga, sabi ko, ganito pala to, ang ganda, ang daming pagkain. Taglamig nun December, so yung mga pagkain dun, mainit, yung mga lugaw. Lugaw siya guys, pero napakasarap. Lugaw na parang merong malagkit. So may egg, may garlic, yung sauté garlic or garlic na toasted, gano'n. Tapos nakita nyo naman dyan sa video. Tapos may egg. Tapos napakaraming bread and sweets. Yung bread parang yung pandesal ube, plus yung parang pandesal na merong puto ang style, gano'n. May mga laman yun sa loob. Cheese, mga ganun. Tapos ano pa ba, yung mga bibingka na may latik, tapos yung mga cupcake na maliliit na carrots ata, tapos meron pa yung mga cookies, tapos napakarami ring drinks guys, coffee, napakarami, may latte, cappuccino, 3-in-1, black coffee, at marami pang choices dun. Tapos meron ding mga juices, dalawa yung juice dun pineapple sa orange ata. Tapos water, purified water, so napakarami. Meron ding charger station dun kapag nalobat ka, ayun. Tapos ano pa ba meron dun? Dun mo rin guys pwedeng kumuha ng OFW card or OFW ID. So ang requirements lang dun, syempre pagpasok mo dun, tatanungin yung OEC mo, plane ticket, saka yung passport syempre. So ang ginawa ko kasi guys, nung arrival ko, di ko muna kinuha yung OFW ID ko. Ang ginawa ko, pagbalik ko na lang, departure, pagbalik ko rito sa Abu Dhabi, sa UAE. So, ang kakailangan doon, siyempre, check nila yung OEC mo. Siyempre, makikita, pag-check ng OEC mo, makikita nila kung active ka sa OWA. So, active naman ako guys, nagbabayad ako. Nagre-renew ako tuwing 2 years, kasi 2 years yung babayaran mo So alam ko ganun, kailangan maging active ka lang sa OWA, nagbabayad ka para makakuha ka ata ng OWA ID. Makakakuha ka naman guys, pero kailangan mo lang active ka kasi pagka nakita nila hindi ka nagbayad this year, expired na yung membership mo. Syempre, malamang utusan ka magbayad ka muna. Mura lang naman guys, kasi dito sa UAE parang 99 lang ata. 99 dirhams, so mga nasa 1,000 plus. So ano pa ba pag-uusapan natin? Ayun nga, ang dami talagang natutulog. Nung arrival ko, medyo may time kasi na maraming tao. Siyempre, pagdating ng mga tao, marami talaga yan. Pagka walang arrival, siyempre, medyo konti lang. Tapos, nung pagdating ko, medyo hirap ka maghanap ng mesa. So, to think na mag-isa lang ako. Minsan kasi, yung mesa, may magkakasama. Minsan, yung bag nila, nakaupo rin. Yung backpack, gano'n, nakaupo rin siya. Siyempre, mahihiya ka na, pwede bang upo, gano'n, naman. So yun ang problema, minsan okupado ng yung upuan, yung bakante, okupado ng mga bag. Pwede namang mag-share sana ng kasi marami talagang tao. Plus, meron talaga, sorry guys, pero meron talagang may natutulog. May mga natutulog sa upuan, kahit tapos ng kumain siguro. Meron pa yung talagang sinadya na yung upuan naging dalawa, mahaba, so matutulog ng ganun. Hindi, para sa akin hindi dapat. Ang ginawa ko kasi ganito yung experience ko. So, rest ka muna, syempre. Kakain ka, kukuha ka ng pagkain mo, kunin mo na lahat ng gusto mo. 1 to sawa ito guys, kahit ilang beses ka babalik. So, maghanap ka ng mesa mo. So, medyo mahirap kasi nga wala masyadong bakante. Pero pwede ka namang makishare. So, nung nakita ko may bakante, ayun, so umupo na ako. Pagkakain ko, nag-rest muna ako ng konti. Syempre, ganun. Guys, sa airport, pwede naman tayo matulog sa loob ng airport. Napakaraming dun sa labas ng ng OFW lounge. Napakaraming natutulog dun sa gilid-gilid. Huwag sa OFW lounge kasi nga talagang maraming tao na pumupunta. Pag walang space, saan ka kakain, saan ka uupo, nakatayo ka. So mag-aantay ka, lalabas ka kasi walang space, walang mesa na bakante. So, ginawa ko, mga ilang minuto lang siguro, tapos lumabas na ako. Sabi ko, hindi ako pwede magtambay. Kahit gusto kong magtambay dun kasi nga, may upuan ka na, tapos may mga pagkain pa. Pero hindi ko ginawa. So, umupo ako lumabas ako para sa mga darating ding mga tao. Pwede ka namang bumalik anytime pag gusto mo magkape. So, ang ginawa ko, kasi nga, gabi ako dumating sa Terminal 3,
Tapos kinamagahan pa yung domestic flight ko. So ang ginawa ko, ikot-ikot lang ako. Pag pagod na ako, upo ako dun sa gilid kung may mga upuang bakante. O kung wala, dun sa mga, kasi marami namang mga foreigner at sa mga Pilipino na natutulog dun sa gilid. Naglalapag ba sa floor, yun ang ibig ko sabihin. Sa labas ng OFW lounge. So, ganun dapat ang gawin natin. Huwag tayo matulog sa loob kasi para sa mga ibang parating, bigyan naman natin sila ng time na makakain. Bigyan natin sila ng time na makainom, makapag-rest kahit konti. Rest lang ng konti, tapos labas na. Tapos pag gusto mo balik ka ulit, tapos labas na. Hindi, ang point ko, huwag tayo matulog. Kasi may mga taong darating, may mga OFW na parating din para makakain. So, meron talaga. Meron. Tapos, ano pa ba? So, isang, yung benefits para sa akin ng OFW lunch, nakatipid talaga ako. Dati kumakain ako sa labas, kumagastos ako ng 500 to 1,000 sa isang kainan lang yun. So, kumakain ako ng gabi, tapos umaga, kakain pa ako. Ganon yung style ko dati pag nagbabakasyon ako. December yung bakasyon ko guys, kaya yung siguro perfect yung lugaw sa malamig. So, ewan ko lang kung sa mga ibang season, kung ano yung mga pinapakain nila sa mga tao. Pero napakasarap, napakarami guys. Yung mga staff doon, tuloy-tuloy yung refill nila sa mga pagkain. Sa mga bread, sa mga sweets, coffee, drinks, pagkain. Ganon. Yun lang talaga yung medyo ayaw ko yung mga may natutulog talaga doon. Nagtatambay ng matagal. Natutulog at nagtatambay ng matagal. Pagkakain natin, tambay konti, tapos labas. Diba? Tapos pag gusto natin uli kumain o uminom ng kape, pwede naman guys, pabalik-balik. Yun yung experience ko Tapos yung mga staff, okay naman sila, magiliw naman sila. Tapos sa loob nga pala ng OFW lunch, doon mo na rin kukunin yung OFW ID mo. I mean, OWA ID mo, doon mo na rin kukunin. Ready mo lang yung OEC, siyempre basta yung mga requirements pag bakasyon ready mo. Number 1, OEC, passport, plane ticket, tapos yung i-travel, tipong ganun. So, yun yung experience ko guys. Sana, wag talaga tayo magtambay dun na napakatagal. Wag tayo matulog dun kasi marami din dun nagkukwento, tawanan, nagkukwento ng matagal talaga. Tapos na ako kumain, andun pa rin sila nagkukwentuhan, tawanan lang din naman. Wala din naman masyadong laman na yung mga pinggan nila, ganun. So, yun yung experience ko. So, yun lang yung ayaw ko. Sana may mga staff talaga na mag-check na magsasabi sa kanila in a nice way na huwag tayo masyadong magtambay doon na matagal. Huwag tayo matulog doon na matagal. O kahit huwag tayo matulog doon ng kahit i-idlip lang. Pagkakain, siyempre, rest, tapos labas na. Tapos, kung gusto mo bumalik, ganun. Pwede naman magtambay sa labas ng OFW lunch. Tapos, pagka may luggage ka nga pala, ilagay doon sa labas, may mga cart doon, tapos may number, may security guard naman na nag-check. So, yun yung experience ko sa OFW lunch. So far, out of 10, ang bibigay kong grade ng OFW lunch, 9. So, yun, 9 sa akin, 9. Hindi sila ganun ka-perfect, pero mataas yung nila, yung mataas yung beneficial na para sa mga OFW. So, okay. So, yun yung experience ko guys. Please, pa-support naman po, pa-subscribe. At maraming salamat sa papanonood at pagsama nyo sa akin. Have a good day ahead guys. And God bless.